Magandang araw po sa atin. Isang bumabagyong araw ngayon. Medyo payapa na po. Hindi ko alam kung nasaan na banda si Ulysses, pero dito po sa Central Luzon medyo payapa na. Kaya lang iniwan po niya dahil po sa dami ng ulan. Ang problema po rito, marami kaming dam dito sa Bulacan. Kaya ang nangyari po, nagpakawala po yung dam namin. Yun, baha po sa maraming parte ng Bulacan. So, pasensya na kayo kung hindi tayo nakapag-vlogs kahapon, maghapon. Wala po kaming internet, walang kuryente, walang tubig. Ngayon po, meron ng internet, kuryente, tubig na lang ang hinihintay natin. Kaya tiyaga-tiyaga lang, palit-palit lang muna ng t-shirt. Walang ligo. Okay, huwag ka mag-alala, MJ, at tayo mag-i-start pa lang. Magandang araw sa atin lahat, mga boxing fans. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Bad Ratless Boxing Channel. No? Pag-uusapan natin, dalawa lang po. Ito po kung sino po ang totoong A-side dito sa mga sa mga lightweight po natin. No? Ano ba sinabi ko? Welterweight? Mali pala yung pamagat. Lightweight pa lang pala itong mga to. Teka lang baguhin natin. Mamaya nakakahiya naman sa mga nanonood. Sa totoong A-side ng ating lightweight division. Okay, pag-uusapan din natin, ito pong nangyari kay Canelo Alvarez. No? Matapos siya maging tinatawag nating free, ano na nga tawag sa kanila? Yung wala na siyang kontrata ngayon. Freelancer. Hindi. Free, ano? Ang tawag doon sa mga sports. Okay. Wala na po siyang kontrata. Kaya, ito po si Canelo Alvarez ay free agent na. Yan. So, ano na pong nangyari sa kanyang pagiging free agent, nakabuti ba o nakasama sa kanya? Yan ang paglilingkod natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, pindot na. Okay, pag-usapan na po natin. No? Ito po muna tayo sa unang topic po natin. Ito po, sino po ba yung sa apat na to? No? Actually, 5 sila, di ba? Si Lomachenko, pero parang nag-give up na tayo kay Lomachenko na hindi na siya magiging A-side dahil sa pagkakapanalo sa kanya ni Teofimo Lopez, no? So, 4 po na to, sino po talaga pag naglaban-laban ang magiging A-side, no? Teofimo Lopez, si Tank Davis, si Papa Ryan Garcia, at saka to si Devin Haney. Okay. Pag-usapan natin, no? Devin Haney, hindi po siya nagkiklaim na siya yung A-side. Talagang alam po niya na pag may kalaban, alinman siya rito, siya po yung B-side na tinatawag. Pero bago natin pag-usapan yan, ano ba muna yung A-side, no? Ang A-side po, baka sabihin naman nila, taguri lang yan, wala talaga epekto sa boxing yan. Malaki po epekto niya sa boxing, no? Pag ikaw ang A-side, ikaw yung nagpapasya sa negotiation, no? Karamihan, no? Parang ang masusunod sa negotiation, etong A-side, no? Pagbibigay, medyo papalag ng konti, hihirit ng konti yung mga B-side, pero definitely, ang masusunod sa negotiation, mas malaking pangalan, lagi yung A-side, no? Okay, so kung makakalaban mo si Pacquiao at saka si Mayweather, laging ikaw yung B-side. At nalaman niya ni Miguel Cotto, no? So, karamihan sa A-side, sila yung nagpapasya. Karamihan din, kung pay-per-view yan, sila yung mas malaki yung share, no, sa pay-per-view. Karamihan yan na 55-45 o kaya kung masyadong malaki ang diferensya ng pagiging A-side niya, 60-40 pabor sa A-side. Hindi lang yung sa atin, no? Lahat-lahat, pati pamimili ng referee, pati pamimili ng mga judges, yung A-side po yung nasusunod. Kaya napaka-importante po na ini-establish kung sino yung A-side sa negotiation. Kaya po tumagal Tumagal po yung Pacquiao Mayweather dahil walang pumapahayag na na A-side yung kabilang panig, lalo na nung unang negotiation. Kasi ini-insist ni Mayweather na siya yung masusunod. Lahat ng dikta niya gusto. Hindi po pwede.
ang pakiramdam ni Pacquiao, may panahon po kasi na si Pacquiao, mas malaki yung command niya sa pay-per-view, no? May panahon po na lahat ng laban ni Pacquiao, million plus buys, si Mayweather hindi ganun ka-active. Tapos gusto ni Mayweather, siya pa rin yung A-side. Yun yung isa sa dahilan kung bakit hindi sila kagad nagkaharap ni Manny Pacquiao. Yung didiktahan mo si Manny Pacquiao yung drug testing na hindi pa nagaganap sa larangan ng Las Vegas, hindi po papayag yun, no? Dahil ang feeling ng kampo ni Manny Pacquiao, pareho lang sila ni Floyd Mayweather. Okay, so may natitira pa tayong tatlo, no? Suriin po natin, bakit sa palagay ni Papa Ryan Garcia, kung makakalaban niya si Teofimo Lopez o si Tank Davis, siya yung tinatawag na A-side. Ito naman si Papa Ryan, iba naman yung kanyang tuntungan sa pagiging A-side, no? Ang paniniwala ni Papa Ryan, dahil siya ay mayroong 7 million mahigit na social media follower, Twitter, Instagram, Facebook. Ito pong mga ang nagsasabi niyan, so ang paniniwala niya, mas sikat siya dito sa dalawa na to. No? Dahil nga sa laki ng kanyang following sa social media. So kung eto bang following na to na social media, kaya mong i-convert bilang mga boxing fans. Kasi iba na maitsura niya, di ba? Kung papansinin nyo nga naman, pwede nga naman na, kasi wala pang milyon yata yung mga follower na ni Teofimo Lopez at saka ni Tank Davis. 700,000 lang yata si Tank Davis. Ito naman si iba naman kasi yung itsura ni Teofimo Lopez tsaka nito ni Tank Davis. Hindi po sila hindi sila pang mati ni idol. Hindi katulad ni Papa Ryan na kung susuriin nyo, marami dyan yung bata, marami dyan yung kababaihan, na hindi mo naman pwedeng sabihin na etong mga follower mo na social media, automatic na manunood ng boxing pag ikaw lumaban. Automatic na magiging pay-per-view buys, no? So, eto, sa tatlong natin natitira na nagkiklaim na sila yung A-side, pwede na nating tanggalin, no? Si Papa Ryan dahil yung kanyang claim sa pagiging A-side, ikalawa, hindi pa siya champion, di ba? Hindi naman siya champion ng kahit na anong belt at ng kahit na anong division. So yung pagkiklaim ni Papa Ryan Garcia na siya yung dapat yung A-side, ito yung paniniwala niya in the future. Future tense to Pwedeng maging mas malaki kang star, pero kung ngayon ang pinag-uusapan, hindi ka ubra. No? Yung sinasabi mong following na 7.5, 7.8 million sa Instagram, Facebook, YouTube, at kung saan-saan pa, hindi mo kayang i-convert yan, no, sa pay-per-view buys. Kung kaya mo lang yan, dinadaig mo pa si Pacquiao at si Mayweather, ikaw na ang pay-per-view king. Wala ka pang ang pay-per-view experience. Yun yung sinasabi natin na eto, hinala mo pa lang, no, na magiging biggest star ka. Iba yung hinala sa actual. So, tanggalin na natin yan si Papa Ryan. Ano yan sa kanya? Yung pangarap niya na siya yung A-side. Pero hindi magaganap. Okay? Kung sakali maglaban. So, ito na lang dalawa. Si Teofimo Lopez. Mainit po ito, no? Sino sa kanila A-side? Magkaiba po yung kanilang pamantayan. Si Teofimo Lopez, nung nilabanan niya to si etong si Lomachenko, siya daw ang A-side kasi ang dami nanood, no? 3 million. 3 million yung nanood sa kanya, no? Sa kukumpara mo naman dito kay Tank Davis, si Tank Davis naman sa isang banda, pay-per-view naman. Ang pay-per-view ni Tank Davis, kahit na nga ito ay $80, ay bumenta ng 200,000 mahigit, 200 to 250,000. So malaking pera po 'yun, no? Kung sino mas malaking kinita, malamang si Tank Davis. Okay. So ito po ay battle between
sino yung totoong may command sa audience, no? Kasi wala nang duda yan eh. Kung dadaanin po natin, sino po yung may hawak ng totoong belt, undisputed po si Chupimo Lopez. Siya po yung totoong may belt ng lahat, yung 4 na major belt, hawak po ni Chupimo Lopez sa kasalukuyan. Kaya wala pong duda sa achievement, si Chupimo Lopez po angat po sa kanilang 4, no? Pero pagdating po sa popularity, pagdating po sa posibilidad na kumita, ang may experience pa lang sa pay-per-view, itong si Tank Davis. Pero, eto ngayon ang question dyan. Yung 3 milyon ba na yun na nanonood kay Chupimo Lopez, pag nag-pay-per-view si Chupimo Lopez, hindi manonood? Diba? Diba ganun yung pagpopromote mo dapat? Na ipakita mo sa tao, sa mas malaking audience, katulad nun, 3 million. Kumpara mo yun sa nakapanood kay Tank Davis na 200,000 o 250,000. So, dun po mahahati ngayon, dun po lalabas ngayon, sino sa kanila ang tunay na may following. Yung nanood ba ng 3 million pero libre o yung nanood ng 250,000 pero may bayad? O makikita po natin yan sa aktual ng negosasyon kung magharap sila. Dahil pag magharap po to, so kung sakasakali balang araw, malabo po magharap yan ngayon eh. Si Chupimo Lopez, willing po siyang kalabanin ng lahat, no? Yun ang kagandahan kay Chupimo Lopez. Si Tank Davis hindi. Kahit na hindi pa nga nagsisimula negosasyon, ano na sinasabi ni Floyd Mayweather, hindi niya sasabihin na hindi pa handa si Tank Davis. Pero ano yung ipinahihiwatig niya, no? Hindi pa lalabanan ni Tank Davis, isang laban pa bago niya labanan si Chupimo Lopez. Ang problema, pinakamatanda sa kanilang lahat itong si Tank Davis. Baka sa kahihintay, mas lalong mahinugtong mga bata na to at tumanda na lalo itong si Tank Davis. Kasi 25, 22 lang yung iba eh. Yun po yung problema niya. Unlike po kaila Manny Pacquiao, sa bagay, mas matanda rin naman si Floyd Mayweather kaysa kay Manny Pacquiao. Hindi po mababago po yan eh. Kasi halimbawa to na-expose sa 3 milyon. Ang pananaw ko dyan, sige, sino dapat sa kanila ang dapat maging A-side? Kasi pare-pareho eh. Sinasabi ng kampo ni Mayweather, Tank Davis yan. Kasi siya lang yung may experience sa pay-per-view. Maliit pa yun eh. Di ba? Sa tingin ko, etong mangyayari sa karir ni Chupimo Lopez, ma-excite yung mga tao at maraming manunod sa kanya kung finally i-pay-per-view na siya ni Bob Arum. Bakit? Una, na-expose na siya sa ganong karaming tao. Yung crowd niyan 3 million. Ang laki po nun. 3 million ba o 4 million? 4 million yata. Ang laki po nun, no? Para pagkunan mo ng pay-per-view. Imagine niyo 1/4 lang nun ang magbayad dahil nasihan. Pero ang kagandahan kasi kay Chupimo Lopez, gusto niyang labanan yung lahat. No? Gusto niya ba labanan kung sino? Basta siya lang yung A-side. O tsak niya nang hindi lang papayag itong si Paano pag naglaban sila ni Devin Haney? Si Chupimo Lopez tsaka si Devin Haney. Di mas malaki na nauli yung pangalan ni Chupimo Lopez. Ang problema niyan, baka masyadong lumaki yung pangalan ni Chupimo Lopez, hindi na talagang magiging fair na gawing pang A-side etong si Tank Davis na ang mga nilalabanan ay mga katulad lang nila Leo Santa Cruz. Okay? So sa aking pananaw, sakaling magkaharap sila balang araw, Chupimo Lopez ang may karapatan na maging A-side sa negotiation or pinakamaganda 50-50 ang kitaan, 50-50 ang palitan ng walang A-side sa kanila, pareho silang A-side. Mas maganda 'yon. Kasi pagpipilitan nila pareho na yung bawat isa yung A-side sa negotiation. So yan lang po yung topic natin dyan.